Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, bilang baling Islam, ay obligasyon namin na iparating sa iba ang katuruan ng aming relihiyon. Una sa aming pamilya, lalong-lalo na sa aming mga magulang kung sila ay nabubuhay pa. Sa aming asawa at mga anak, mga kapatid, kamag-anak at sa mga taong malalapit sa amin, sapagkat ito'y obligasyon ng bawat Muslim na iparating sa mga hindi Muslim ang aral ng aming relihiyon. At ang pananampalatayang Islam lamang ang tanging magiging gabay upang tayo ay hindi maligaw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan ito ang sinabi ni Jesus Ika alayhi salam sa surah Maryam chapter 19 verse 36. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratum mustaqim. Ayon sa pagkapakahulugan, si Jesus daw ika ay nagsabi, at katotohanan, ang Allah ay ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Kaya siya ay inyong sambahin, tanging siya lamang. Ito ang matuwid na landas. Tulad ng katuruan na pinalaganap ni Jesus at ang lahat ng mga propeta na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ay siya rin ang katuruan na pinapanatili ng Islam. Kaya't ito ang katunayan na ito ang matuwid na landas. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran mula sa surah An-Nahl chapter 8 verse 38. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sabihin mo ika sa mga di naniniwala na kung sila ay magsitigil sa pagsamba sa anumang Diyos-Diyosan at sila ay magbalik loob sa Allah, ang anumang naunang nangyari noon, mga nagawang kasalanan ay patatawarin sa kanila. Ang pagtanggap sa Islam, ang pagbigkas ng syahada, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay nagbubura ng mga kasalanan ng taong nagsasabi nito. Siya ay magiging tulad ng isang bagong panganak na sanggol. Ganap na nabura ang lahat ng mga naunang kasalanan. Mahirap baguhin ang mga bagay at gawain lalo na pagdating sa paniniwala at pagsamba. Ngunit ang matuwid na landas na itinuro ng mga propeta at sugo ng Diyos ay hindi nakabase sa nakasanayan ng tribo, lahi, ng tao o bansa. Gayunpaman, kahit gaano pa kalinaw ang katotohanan na dumadating sa tao kung hindi rin ipinagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay, ay hindi din niya ito mauunawaan. Tanging ang Allah lamang ang nagbibigay ng gabay sa kanyang mga naisin. At walang sino man ang makapagbibigay ng gabay sa mga hinayaan niya sa pagkaligaw. Hilingin natin palagi sa Diyos ang kanyang gabay, ang matuwid na landas at pananampalataya upang hindi masayang ang ating mga pagsisikap sa pagsamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.